Sa ngalan ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Hello, magandang umaga sa Pinas at magandang gabi saan man sulok ng mundo. Lodis TV aka mga kaderek, andito po si Father Neil, kasama po natin at pupunta po tayo sa Tagaytay Quest Hotel, Batangas, Padre, no? Mga kaderek, samahan niyo po kami ni Father Neil sa aming pagpunta sa Tagaytay. Andun na po yung mga kasama namin nauna. Sa ngalan ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Hello! Mga kaderek, samahan niyo pong muli si Cloris TV sa Kabanata 64, ang Noche Buena. Ngayon po ay papasok na po tayo sa Balagtas Exit North Expressway. Papunta po tayo south. Sa south po tayo pupunta sa Batangas, sa Tagaytay. At magkakasal ang aking amo at aking kasamang pare na si Father Neil Sevilla. Ang Kabanata 64 ng Nolimitang Re ay pinamagatan ang Noche Buena sa may paanan ng bundok. Malapit sa tabi ng batis ay matatagpuan ang isang kubo na napapaligiran ng matataas na puno. Sa itaas na bahagi nito ay gumagapang ang kalabasa sa mga bulaklak at bunga. Sa loob ng dampa ay makikita ang mga palamuting tulad ng sungay at bungo at mababangis na baboy ramo ng ilan ay mahabang pangil. Ito ang tahanan ng mag-anak na mamamaril at mangangahoy. Sa mga lilim ng isang puno ay matatanaw ang isang matandang lalaki na abalang-abala na gumawa ng wali, samantalang ang dalawa niyang apong lalaki ay umihimig ng awitin habang nagtatahip ng bigas. Isang dalaga naman ang nagsisilid sa basket ng mga itlog, dayap at mga gulay. Dalawang bata, isang babae at isang lalaki ang naglalaro sa tabi ng isang matamlay at balisang batang lalaki. Ang batang ito ay nakaupo sa isang nakabuwal na puno, ay payat na lalalim ang mga mata. Siya ay si Basilio na anak ni Sisa at kapatid ni Crispin. Kailan kaya gagalin ang mga sugat mo sa paa? Tanong ng batang babae. Para makasama ka na namin sa isang paglalaro na kandirit at taguan. Ginantian lamang ito ni Basilio ng ngiti at tumingin sa kanyang sugat. Pagkatapos ay binaling niya ang kanyang tingin sa matinding sikat ng araw. Pinagbili niya ang mga walis na ito. Utos sa matandang lalaki sa dalaga. At bilhan mo na rin ng regalo ang iyong mga kapatid sapagkat mamaya'y Noche Buena na. Rebentador ang nais ko, ate. Wika ng nakababatang kapatid na lalaki. Manikaan sa aking, sigaw ng batang babae. At ikaw naman, ano ang nais? Tanong ng matandang kay Basilio. Lolo, matatagalan pa po bago ako gumaling. Ilang araw na rin po akong may sakit. 2 pagbibilog na ng buwan ang nakalipas mula na matagpuan ka naming sugatan at inakalang wala ng buhay. Pagpalain nawa kayo ng Diyos sa inyong ginawa. Ngunit kailangan ko na rin po umuwi sa bayan. Marahil ay nahanap na po ako ng aking ina at kapatid, lalo po ngayon na Pasko na. Ngunit malayo ang bayan dito, anak. Siguradong hating gabi ka nang makarating doon at hindi pa kaya ng iyong katawan. Hindi na po bale, lolo. Taon-taon ay pinagdiriwang namin ng Pasko nang sama-sama. Malulungkot ang nanay ko at kapatid kapag hindi ako umuwi. Noong isang taon po ay isda ang pinagsasaluhan naming 3 sa Noche Buena. Marahil ay umiiyak na ngayon ang aking ina. Hindi ka makarating sa bayan ng buhay. Masarap ang hapunan natin ngayong gabi. Mayroong manok at litsong baboy ramo. Tiyak hahanap-hanapin ka ng aking mga anak pagdating nila mula sa bukid. Marami po silang mga anak ninyo, samantalang 2 lamang kami magkapatid. Akalain ng aking ina na patay na ako, kaya't nais kong uwi upang mapasaya sila. Dahil sa sinabi ni Basilio ay hindi napigilan ng matanda ang mapaluha. Pinatong niya ang kamay sa ulo ng bata at nagwika, para kang matanda kung magsalita. O sige, kung talagang hindi kita mapipigilan, naway patnubayan ka ng Diyos. Ipahatid na lamang kita kay Lucia hanggang sa susunod na bayan. Talaga bang aalis ka na? Tanong ng batang lalaki. Maraming nagkalat na mga gwardiya sibil at mga magnanakaw sa bayan. Ayaw mo bang marinig ang mga putok ng rebentador ko?
Ayaw mo rin bang maglaro ng taguan? Tanong naman ng batang babae. Ngumiti si Basilio at naluluhang nagwika, huwag kayong mag-alala. Babalik ako rito at isasama ko pa ang aking kapatid. Bago tuluyang lumisan sina Basilio at Lucia, ay pinadala ng matandang lalaki ang karne ng baboy ramo upang iuwi ni Basilio sa kanyang ina. Huwag ka sanang makalilimot, bili ng matandang lalaki. Hanggang sa tulay na kawayan, sa ibabaw na maingay na sapa, isinamahan ng mga bata si Basilio na nakaakbay sa kanya si Lucia at nakakapit naman siya sa braso nito. Mabilis ang paglakad ni Basilio kahit may benda ang kanyang mga paa. Malamig ang hatid na habagat sa bayan ng San Diego. Ito ang lamig ng dala ng Kapaskuhan, subalit di tulad nung isang taon na ang lahat ng abala ay sa paghahanda para sa Noche Buena. Ang bayan ngayon ay balot ng kalungkutan. Wala ni isang parol na nakasabit sa mga bintana at wala ang makikitang kasiglahan sa paghahanda ng bawat tahanan. Sa bahay ni Kapitan Basilio, sa tabi ng mga rehas na bintana, sa unang palapag ay mataman silang nag-uusap ni Don Filipo tungkol sa mga pangyayari sa bayan noong mga nakaraang araw. Samantalang si Sinang, ang pinsan nitong si Victoria, at ang matandang si Iday ay namamasid sa lansangan mula sa bintana ng bahay. Ayan mga kaderek, andito po tayo sa Bukawi. Tayo po ay nag-exit sa Bukawi. Ang pagpapaliit na buwan ay nagsasabog ng liwanag ng kalangitan. Tinatanglawan ito mga ulap, punong kahoy at mga bahay, kaya't nakalilikha ito ng mga mahaba at kaakit-akit na mga animo. Napakapalad ninyo sapagkat sa panahon ito ay nakamit ninyo pa rin ang hustisya, wika ni Kapitan Basilio kay Don Filipo. Sinunog nila ang aklat ninyo, ngunit higit pa roon ang nawala sa iba. Habang nag-uusap ang dalawa, ay isang babae ang lumapit sa bintana at tumano sa loob. Nakasabog ang kanyang buhok sa hapis niyang mukha, ngunit may kislap ang kanyang mga mata. Kakaiba ang kanyang anyo sa liwanag ng buwan. Sisa! Gulat na wika ni Don Filipo. Agad ding dumalis ang babae. Nagtanong si Don Filipo kay Kapitan Basilio, magaling na ba yan? Dahil sa pagkakaalam ko ay nasa pangalaga siya ng mga isang manggamot, sapagkat ayon sa balita ay nabaliw siya nung matagpuang patay ang isang sakristan na sinasabing anak niya. Pinalaya siya ng manggagamot sa bahay nito dahil natatakot ang huli na mapagbintangang kaibigan ni Don Crisostomo, hanggang sa nagpalaboy-laboy na lang at nagpakanta-kanta ang pobreng babae. Ngunit hindi siya nanakit at nakatira siya sa gubat. May iba pang nangyari habang wala pa kami rito. Nalaman ko na may bago na tayong kura at bagong pinyente ng mga Gwardiya Sibil. Palubha na talaga. Pasama ng pasama ang tao, bulong ni Kapitan Basilio ng sumunod na araw. Matapos kayong dakpin ay natagpo ang nakabitin ng sakristan mayor sa kisame ng kanyang bahay. Ayon sa medico legal na lubhang nakapagtataka, inilason ito. Dinamdam ito ni Padre Salvi kaya't iniligpit niya ang lahat ng kanyang mga papeles. Maiba nga pala ako, patay na si Don Piloso Potasio. Inilibing siya sa libingan ng mga inchik. Kaawa-awang si Don Anastasio, wika ni Don Filipo, ano ang nangyari sa kanyang mga aklat. Sinunog ng mga banal sa paniwalang makasisiya iyon sa Diyos. Sandaling namayani ang katahimikan at ang tanging narinig ay ang malamyos na tinig ni Sisa. Batid mo ba kung kailan ikakasal si Maria Clara? Tanong ni Iday kay Sinang. Hindi, sagot ni Sinang. May pinadala siyang sulat sa akin at hindi ko ito nagawang buksan. Mabuti nang hindi ko malaman ang nilalaman nito. Kaawa-awang Crisostomo. Ano pa nga ba ang magagawa ni Maria Clara kundi ang magpakasal kay Linares na siyang dahilan at hindi nakulong si Kapitan Tiago? Wika ni Victoria. Narating na rin ni Basilio ang kanilang tahanan. Ngunit walang tao rito at nagkalat ang kanilang mga kagamitan. Nabatid niya na nabaliw ang kanyang ina at nagpagala-gala sa bayan. Ngunit wala siyang nabalitaan tungkol kay Crispin. Nais mang lumuha ay tinimpi ni Basilio ang nadaramang kalungkutan. Agad ni itong hanggang sa makarinig siya ng maawit mula sa malayo. Pinigil niya ang panginig sa kanyang tuhod at hinabol ang ina upang kanyang mayakap. Nilisan ni Sisa ang liwasan at nagtungo sa bahay ng bagong tinyente ng mga Gwardiya Sibil.
Nagsimula siyang umawit sa may tapat ng bahay. Natanaw siya ni Basilio, ngunit nag-alangan ang huli na lumapit. Hinintay na lamang niyang umalis doon ang kanyang ina. Naglakad-lakad si Basilio, ngunit iniiwasang mapalapit sa kwartel ng mga gwardiya sibil. Habang umaawit si Sisa ay giliw na nakikinig ang isang babae na nasa bintana. Inutusan pa nito ang bantay na papasukin si Sisa. Ngunit nang makita ni Sisa ang papalapit na sundalo at marinig ang tinig nito ay natakot ang babae at tumakbong papalayo. Hinabol siya ni Basilio. Nakalimutan niyang masakit ang kanyang paa. Tingnan ninyo yung bata, inahabol yung baliw. Sigaw ng nagagalit na katulong na noon ay nasa lansangan. Nang makita ng katulong na patuloy pa rin hinahabol ni Basilio ang baliw ay pumulot ito ng bato at pinukol si bata. Tumama ang bato sa ulo ni Basilio, ngunit patuloy pa rin siya sa paghabol sa ina. Nabali ang katahimikan ng mga ingay, ang mga aso at gansa. Dahil dito ay may ilang tao na nagbukas ng bintana ng kanilang bahay upang mag-usisa. Ang iba naman ay nagsarang bintana dahil sa pag-akalang may panibago namang kaguluhan. Nang makarating sila sa labas ng kabayanan ay bumagal ang pakbo ni Sisa. Dumaan sila sa kabukiran at malapit na marating ang gubat. Nakahadlang lamang sa kanilang pagtakbo ang mga tabi-tabing halaman, matatalas ng talahib at mga nakusling ugat sa mga puno. Sinundan ni Basilio ang anino ng ina sa pamagitan ng liwanag ng buwan dumudungo sa mga sanga ng puno. Nakarating sila sa gubat na pag-ari ng mga ibara. Makailang ulit ding nadapa si Basilio at dahil sa walang sapin ang kanyang mga paa ay nantinik ito sa nagkalat na kawayan at sa maputik na pampang. Ngunit kahit na may tinik ang mga paa ay walang humpay ang kanyang pagtakbo. Nagulat na lamang si Basilio nang makita ang pumasok si Sisa sa kaloob-looban ng gubat. Tumungo ito sa libingan ng matandang Kastila na may puno ng balete at pumasok sa pinto. Sinubukan ni Basilio buksan ang pinto, ngunit nakasusi ito. Pinagsaran siya ng pinto ng kanyang ina. Buong lakas na itinukod ni Basilio ang payat na bisig ang ulong natatakpan ng gulugulong buhok. Mga kaderek, dito po natin puputulin ang kwento ng ika-64 ng No Limitang Here. At mga kaderek, maraming salamat po sa pagsama niyo po muli kay Claudius TV sa kanya pong paglalakbay. Hindi pa po kayo subscribe kay Claudius TV, please subscribe my YouTube channel and click the notification bell para lagi kayo updated sa mga bagong videos. Bye! Sinasaludoan kita. Hey! Ha 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 ha!